Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kaugnay sa reflection, maganda yung sinabi na ni Bro Angel sa ating mga kapatid, kaugnay sa gospel natin, no? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo sa Easter Sunday. Ito ang napakalaki na selebrasyon sa lahat ng mga piyesta sa simbahang Katoliko. Kaya nga, dapat talaga ipagdiriwang natin yung muling pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus. Sa ibang talata sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mapansin ninyo na si San Pedro at si San Juan tumakbo patungong libingan at malakas talaga ang pagbo ni San Juan. Ngunit, di siya pumasok. Hinintay muna niya si San Pedro. Sa ibang talata yan, diyan natin makita na ang pagiging pinuno ni San Pedro talaga sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Hesus. Sa talata namang binasa ngayon sa Ebanghelyo, makita natin na may anghel na nagpakita sa mga babae. Bakit may mga anghel, may anghel na nagpakita? Ito talaga ang katuparan sa pahayag ng ating Panginoong Hesus kay Nathaniel na makita mo yung mga anghel na bababa at pasaka sa langit para sa anak ng tao. Para sa mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating punto por punto, alam nyo ba, bakit yung mga demonyo nagiging fallen angels, nagiging demonyo? Sa aklat na ang pamagat, itong aklat na itong pamagat na ng naturang aklat, ay Eternal City of God, the history of the Blessed Virgin Mother of God. Ang may akda sa naturang aklat ay si Servant of God, Mary of Agreda. Servant of God, Mary of Agreda. Approve ito sa 5 papa at isinalin sa iba't ibang mga wika. Napakaganda kasi para maunawaan din natin itong pangyayari ngayon, no? Lalo na sa resurrection. Unang ginawa ng Diyos, kasabay ang mundo, ay ang mga anghel. Ang mga anghel, at alam natin, hierarchy yung mga anghel. Seraphim, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. So, may first triad, second triad, and third triad. Itong mga anghel na ito ay inilagay ng Diyos sa tinatawag na preternatural world.
Di sila nakakita sa mukha ng Diyos dahil nasa estado sila ng provision. Pero dumaan sila ng tatlong pagsubok. Ano itong tatlong pagsubok na ito? Unang pagsubok, alam nyo ba? Ang unang pagsubok, yung impious knowledge na ibinigay ng Diyos para sa mga anghel. Impious knowledge. Na ang impious knowledge na ito, ibinigay ng Diyos sa mga anghel na ang Diyos na ating pinaniniwalaan at dapat din paniniwalaan ng mga anghel ay Holy Trinity. There are three persons in one God. Alam nyo ba, batay sa naturang aklat ni Mary of Agreda, sa unang test, unang pagsubok, si Satanas ay nakapasa. Si Satanas ay nakapasa na may tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya nga makita natin sa Genesis chapter 1 verse 1 na in the beginning God created heaven and earth. So doon tatlo na. Time, in the beginning, heaven, space, earth. Iyon, tatlo na. At bawat isa sa kanila ay meron ding tagtatatlo. Time, past, present, future. Space, height, length, width. Yung matter, solid, liquid, gas. So, yon nagpahayag na sa Trinity mismo. So, unang pagsubok si Satanas ay nakapasa. Lahat ng mga anghel. Pero alam nyo ba, dito lang sa aklat na ito, nalaman ko sa, although private revelation, but approved by 5. Bakit? Hindi sa nakatong aklat ni Mary, servant of God, Mary of Agreda, na ang Diyos, pinaalam na ng Diyos sa mga anghel na ang kalalagyan sa mga sumusuway sa Diyos ay ang impyerno at ay sa private revelation ang impyerno ay nasa ilalim sentro ng mundo. Kaya nga pala sa science, umaapoy yung core of sa private revelation yan. Pangalawa na pagsubok. Inihayag ng Diyos sa mga anghel na nasa preternatural world na gawin niya na yung ikalawang persona ng Santissima Trinidad ay magkatawang tao upang ang tao ay magiging banal at susunod sa Diyos. Magkatawang tao at sa pamamagitan ng Eucharistia tayo'y magiging kaisa niya. Communion. Dito na nag-react batay sa naturang aklat si Satanas. Nag-react siya. Bakit daw di pwedeng magkatawang anghel na ang anghel ay mas mahigit kaysa tao? Bakit magkatawan siya ng tao? Kaya di na niya tanggap na ang ikalawang persona ng Diyos sa incarnation ay magkatawang tao. Di niya matanggap. Pangatlong pagsubok, inihayag ng Diyos na dahil ang tao ay gawin niya sa pamamagitan ng alabok at sila'y magiging marami, tayo'y magiging marami dahil sa pamamagitan ng sinapupunan ng mga ina, ipanganak yung mga anak. At ang ikalawang persona ay magkatawang tao, tulad ng tao, ipinanganak din sa sinapupunan ng isang babae at ang babaeng ito ay ma-elevated na higit pa sa mga anghel at magiging reyna ng langit. Yon. Batay sa naturang aklat ni
servant of God, Mary of Agreda, approved by 5 popes, lalong nag-react si Satanas. Sabi ni Satanas, ano ba ang nasa tao na binigyan mo talaga sila ng pagmamahal, Panginoon? Kaya, mula ngayon, aabangan ko ang tao na lilikhain mo sa pamamagitan ng alabok. Sisirain ko ang tao. Yun ang nangyari nila ni Adan at ni Eva. Pero, mga kapatid, kung sa pangyayari nila ni Adan at ni Eva sa pamamagitan ng puno ng kahoy, ang demonyo ay pumasok sa katawan ng ahas at siya ay umakyat sa puno ng kahoy upang sa pamamagitan ng bunga ng kahoy ito, papasok ang kasalanan ng mundo. Sa bagong tipan, makita natin kung si Satanas ay pumasok sa katawan ng ahas, ang Diyos, ikalawang persona, ay pumasok sa katawan ng tao, incarnation. Kung si Satanas gumamit ng isang babae na si Eva, sa bagong tipan ng Diyos, gumamit din ng babae, hindi si Eva, kaya sa Latin, ang Eva na ito ay nagiging inverted, Ave sa Latin. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum. Sa pamamagitan ng bunga ng unang puno, pumasok ang kasalanan sa mundo. Sa pamamagitan ng bunga sa tiyan ni Santa Maria na ating Panginoong Hesus, tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng puno kung saan inakyat ng ahas na demonyo, ang tao ay nailayo sa paraiso ng Diyos. Sa pamamagitan ng puno na cross, ang paraiso ay isinauli ng Diyos sa taong nagsisisi. Ngayon, sasama sa akin sa paraiso. Kaya, ang devotion natin ngayon, mga kapatid, ang tinatawag na Easter Sunday, ang pinakamalaking selebrasyon ng simbahan Katoliko na nagpahayag sa ating kaligtasan. Napansin nyo ba sa mga misa natin, meron tayong renewal of baptism promises, renewal of our fidelity to the church, renewal of our baptism promises. Bakit? Dahil sa ating paglalakbay sa mundong ito, merong mga pagkakataon na tayo'y tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pero sa Ebanghelyo, sa Gospel natin, saan ang ating Panginoong Hesus pumunta? Bumalik siya sa Galilea, kung saan nagsimula, tinawag niya ang kaniyang mga alagad. Bakit? Tulad sa mga alagad, tulad ni San Pedro. Si San Pedro ilang beses na dininay niya ang ating Panginoon. Yung mga alagad, nagtatakbuhan, iniwan nila ang Panginoon. Pero sa resurrection ito, na inahayag ng ating Panginoong Hesus, kalimutan niyo na ang nakalipas. May bago ng anyo. At ito ang pagliligtas. Mga kapatid, bawat isa sa atin, merong pinagdaanan. Tulad sa mga apostol, may pinagdaanan sila. Pero, sa ating gospel na yon, na resurrection, muling pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus, ito yung nagpahinawatig. Pagdaanan lang natin yung pinagdaanan natin. Huwag tayong mananatili sa dinadaanan natin. Yun lang po.